ay lalim ng nagniningning na crystal chandelier ng isang mataas na uri ng restaurant sa Munich, Germany. Binuksan ng isang lalaking Filipino ang isang ring box at nagtanong sa babaeng Aleman, "Mahal, papayag ka bang magpakasal sa akin?" Ngunit ang magandang babae na nakaupo sa harap niya ay laking gulat ng lahat, umiling. Noon, inakala ng lahat na doon na nagwakas ang kwento. Ilang taon ang lumipas sa isang maliit at simpleng Filipino karinderya sa Germany, nakita niya ang totoong pagkatao ng lalaki at siya'y natigilan. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit ganoon na lamang ang pagkabigla niya? Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito na umabot ng 13 taon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eliza Mueller. Gumawa ako ng desisyon na hinding-hindi ko pagsisisihan sa buong buhay ko at ito'y laban sa taong pinakamamahal ko. Ang alaala ng araw na iyon ay sariwang-sariwa pa rin sa aking isip. Sa loob ng Michelin-starred restaurant sa sentro ng Munich, dumadaloy sa hangin ang malumanay na tunog ng jazz. Ang ilaw ay sumasalamin sa aming mesa. Si Enzo de la Cruz, ang lalaking Filipino na mahal ko, ay dahan-dahang lumuhod sa aking harapan. Nang bumukas ang maliit na kahon ng singsing sa kanyang kamay, lahat ng kumakain ay napatingin sa amin. "Eliza, papayag ka bang magpakasal sa akin?" Nanginginig ang kanyang boses. Isa itong sandaling napakatapat at napakaganda. Ngunit ang tanging nagawa ko ay umiling. "Patawad, Enzo. Talagang patawad." Nanginginig din ang aking boses at pinipigilan ko ang luhang gustong kumawala. Mahal ko siya. Talagang mahal ko siya. Ngunit ang pag-ibig lang ay hindi sapat. Mayroon akong mabigat na pasanin na hindi ko kayang sabihin sa kanya. Nang gabing iyon, tumakbo ako palabas ng restaurant. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa aking pangalan sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Kung lumingon ako, sigurado akong bibigay ako. Bakit ko siya tinanggihan? Nagsimula ito noong ako'y 17 taong gulang. Ang panahong iyon, ang pinakamasaklap na bangungot ng aking buhay. Ang aking ama ay isang matagumpay na arkitekto. Nakatira kami sa isang maliit at komportableng bahay sa labas ng Munich. Mahilig magtanim ng rosas si mama sa hardin. Isa kaming ordinaryo ngunit masayang pamilya. Ngunit ang kaligayahan na ito ay gumuho sa isang iglap. Nagsimulang mamuhunan si papa sa cryptocurrency. Sa simula, kumita siya ng kaunti kaya lalo siyang naglagay ng pera. Isinanla niya ang bahay at ginamit maging ang pondo ng kumpanya. "Eliza, lilipat tayo sa mas malaking bahay sa lalong madaling panahon," sabi sa akin ni Papa. Ngunit ang crypto market ay biglang bumagsak sa isang gabi. Ang perang inilagay ni Papa ay naging walang kwentang papel. Ang mga utang na hiniram niya ay parang bola ng niebe na lumaki ng lumaki. Nang araw na iyon, biglang inatake sa puso si Papa at bumagsak. Dinala siya ng ambulance sa ospital ngunit pumanaw pa rin siya. Hindi kinaya ni Mama ang dagok. Umiiyak lang siya araw-araw at kalaunan ay dinala sa psychiatric hospital dahil sa matinding depresyon. Sa ganoong paraan, sa edad na 17, naiwan akong mag-isa. Ang utang na iniwan ni Papa ay 920,000 euros. Ayon sa batas ng Germany, bilang isang may sapat na gulang, kung itatanggi ko ang mana, hindi ko kailangang panagutan ng utang. Pinayuhan ako ng mga abogado na tanggihan iyon. "Eliza, huwag mong sirain ang buhay mo. Tanggihan mo na." Ngunit hindi ko kayang tanggihan. Ang bahay na ito ay puno ng alaala ni Mama. Ang mga rosas na itinanim niya, ang maliit na study room na gawa ni Papa, ang kwarto kung saan ako natulog mula pagkabata. Ayokong mawala ang lahat ng ito. Kahit nasa ospital si Mama, minsan ay nagtatanong siya kapag malinaw ang kanyang pag-iisip, "Eliza, maayos ba ang mga rosas natin sa bahay?" Sa tuwing naririnig ko iyon, parang pinupunit ang puso ko. Sa huli, nagdesisyon akong tanggapin ang mana. Ang 17 taong gulang na dalagita ay nagpasa ng utang na 920,000 euros. Mula noon, lubos na nagbago ang buhay ko. Pagkatapos ng high school, nagsimula agad akong magtrabaho. Sa umaga sa panaderya, tanghali sa supermarket, at gabi sa restaurant bilang waitress. 3 oras lang ang tulog ko araw-araw, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Dahil kailangan kong magbayad ng buwan ng humigit kumulang 3,500 euros. Sa mga panahong iyon may nangyari. Dumating sa bahay namin ang mga tao mula sa kumpanya ng koleksyon ng utang at nagsimulang idikit ang mga dilaw na selyo sa lahat ng ari-arian. TV, refrigerator, sofa, kahit ang piano ni Mama ay hindi pinalampas. Wala akong nagawa kundi tumayo sa tabi ng pader at panoorin ang lahat. Walang magawa ang 17 taong gulang na ako.
Noon, isang lalaki ang lumapit sa akin. Iba siya sa ibang enforcement officers. Siya ay mukhang Asyano, nakasuot ng mask, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit. Wala siyang sinabi, inabot lang niya sa akin ang isang puting envelope. Kinuha ko ito ng tulala. Tumango ang lalaki at sumama sa iba pa. Matapos ang matagal na pag-iisip, binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may 50 euros at isang maliit na papel. Gamitin mo ito para makakain ka ng masarap. Sisiguraduhin kong bukas ay magiging mas maganda kaysa ngayon. Ipinapangako ko. Nang makita ko ang maikling mensahe, tuluyan nang kumawala ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan. Matagal na kasing walang nagbigay sa akin ng kaaliwan. Nang gabing iyon, sinunod ko ang direksyon sa papel. Sa loob ng isang eskinita sa Schwabing, mayroong isang maliit na Filipino karinderya. Tiningnan ko ang menu at hindi ko alam kung ano ang o-orderin. Ano ang masarap? Tanong ko sa may-ari. Subukan mo ang arroz caldo. Napakasarap kapag mainit, sagot niya. Nang tinikman ko ang arroz caldo, muling tumulo ang luha ko. Kailan pa ako huling nakakain ng mainit na pagkain? Para sa akin na nabubuhay lang sa sandwich at frozen pizza mula sa convenience store, napakahalaga ng mangkok na iyon, ng mainit na arroz caldo. Mula noon, mas nagpursige akong mabuhay. Nagtrabaho ako sa umaga at pumunta sa aklatan para magbasa ng mga aklat sa batas kapag may oras ako. Nagdesisyon ako maging abogado. Kailangan ko ng matatag na kita. Mas mahalaga, gusto kong lutasin ang problemang ito sa sarili kong paraan. Ilang taon ang lumipas. Trabaho, pag-aaral, at pagbabayad ng utang iyon lang ang buong buhay ko. Walang kaibigan, walang pag-ibig, walang pangarap. Tanging pagbabayad ng utang lang ang tanging layunin ko. Ngunit hindi ko makita ang dulo ng tunnel. Kahit gaano ako magbayad, hindi nababawasan ang prinsipal. Tanging ang interes lang ang patuloy na lumalaki. Minsan, naiisip ko, sana pala'y sumuko na lang ako. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Mama, muli akong nagtatrabaho ng husto. Kaya mo pa. Konting tiis pa ang sabi ko sa sarili ko at nilalampasan ang bawat araw. Hindi ko alam noon na ang asyanong lalaking iyon ay muling babaguhin ang buhay ko. Ilang taon nang lumipas, nakapasa ako sa Law Department ng Universidad ng Munich. Nagpapatuloy ang buhay ng pagtatrabaho sa araw at pag-aaral sa gabi. 3 oras lang ang tulog ko araw-araw, umaasa sa kape, nakikinig sa mga lecture at nag-aaral sa aklatan. Nagtataka ang mga kaklase ko. Eliza, bakit ka ganoon magtrabaho? Hindi nila alam ang sitwasyon ko. Hindi tulad nila na nag-aalala lang sa employment pagkatapos ng graduation, ako'y hindi kayang magbayad ng upa para bukas. Isang araw, nagdaos ng International Law Seminar ang paaralan. May notice sa bulletin board na may isang Filipino legal consultant mula sa United Nations High Commissioner for Refugees ang magtatalumpati. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Pumunta lang ako para sa credit. Ngunit nang pumasok ang lalaki sa silid-aralan, napahinto ang aking paghinga. Ang asyanong lalaki, nakasuot ng maayos na suit, ay mukhang Pino ngunit mainit. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Enzo de la Cruz, isang legal consultant sa UNHCR. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Ang lecture ay napakaganda, gumagamit ng buhay na case studies upang ipaliwanag ang intersection ng refugee rights at international law. Ngunit higit sa nilalaman ng lecture, mas nakatuon ako sa taong ito. Bakit? Dahil may init sa kanyang mga mata na pamilyar. Pagkatapos ng lecture, oras na para sa QA. Naglakas loob ako at nagtaas ng kamay. Ano ang pinakamahirap na bagay kapag nagbibigay ng legal na tulong sa mga refugee applicants? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Magandang tanong. Ang pinakamahirap ay tulungan silang magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang sarili nilang kwento. Marami ang natatakot na muling makasakit sa kanilang nakaraang sugat. Ang sagot na iyon ay hindi maipaliwanag na nakaantig sa aking puso. Matapos ang lecture, pinalibutan siya ng mga estudyante. Tahimik akong naghintay sa likuran. Nang aayusin na niya ang kanyang bag, nagsalita ako. Gusto mo ba ng pagkaing Filipino? Medyo bigla ang tanong. Gulat siyang tumingin sa akin. Oo, syempre gusto ko. Kung ganoon, gusto mo bang kumain tayong dalawa? Sa ganoong paraan nagsimula ang aming unang date. Kaba ang naramdaman ko noong araw ng date. Sa aking sitwasyon, imposibleng makipagrelasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naakit ako sa kanya. Nagkita kami sa isang malapit na restaurant at nag-dinner. Eliza, bakit mo pinili ang pag-aaral ng batas? Tanong ni Enzo.
Nag-alinlangan ako. Sasabihin ko ba ang aking nakaraan ngunit sa huli hindi ko sinabi. Gusto ko lang ng matatag na trabaho. Hindi ito kasinungalingan ngunit hindi rin ito ang buong katotohanan. Mula noon madalas na kaming nagkikita. Ipinakilala sa akin ni Enzo ang kultura ng Pilipinas, nanood kami ng mga pelikulang Filipino, nakinig sa Filipino pop music, at tinuruan pa niya ako ng Tagalog. Ang salitang mahal ay isinusulat ng ganito sa Tagalog. Isinulat niya ang salita sa papel. Habang ginagaya ko ang pagsulat, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Habang lumilipas ang oras, lalo ko siyang minamahal. Si Enzo ay napakabait, mapag-aruga, at mapagmalasakit. Kapag nakikita niya akong pagod, pinaiikli niya ang aming date. Alam niyang kailangan kong mag-aral, kaya hindi niya ako dinidistorbo. Eliza, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Ang bawat salita niya ay nagpagaling sa akin. Ngunit, kasabay nito, hindi ako mapakali. Karapat-dapat ba akong maging masaya ng ganito? Buwan-buwan ay nagbabayad pa rin ako ng utang, at may utang pa akong milyon-milyong peso. Isang araw, seryoso siyang nagtanong sa akin. Eliza, bakit ka ganoon na lang kaabala? Bakit 3 ang trabaho mo? Hindi ako makasagot. Kailangan ko lang ng pera. Ang pamilya mo? Si Mama ay nasa nursing home. Matagal nang pumanaw si Papa. Hindi ko na kayang magsalita pa. Kung babanggitin ko ang utang, malamang ay matatapos na ang relasyon na ito. Sino ang gustong makipagrelasyon sa isang babaeng may malaking utang? Kaya pinili ko ang manahimik, hindi na muling nagtanong si Enzo. Ngunit minsan, pakiramdam ko sa kanya mga mata ay tila alam niya ang isang bagay. Inakala ko na lang na guni-guni ko lang iyon. Imposibleng malaman niya ang aking sikreto. Madalas kaming magkasama sa Bavarian State Library. Nagbabasa ako ng mga aklat sa batas, habang si Enzo naman ay nag-aayos ng mga international law materials. Isang araw sinabi sa amin ng librarian, madalas na kayong pumupunta rito, hindi ba? Halos parehong oras, parehong lugar. Nagtataka ako, kaya ipinaliwanag ng librarian. Oo, ang babaeng ito ay dumarating tuwing Martes ng hapon, at ang Ginoo naman ay tuwing Miyerkules ng hapon. Pareho kayong nakaupo sa iisang lugar sa reading room sa pangalawang palapag. Nagkatinginan kami ni Enzo. Talaga? Tadhana siguro ito. Mahinang tumawa si Enzo. Sa sandaling iyon may kakaiba akong naramdaman. Tila masyadong stage ang coincidence na ito. Ngunit hindi ko na inisip ko lang na ito ay tadhana. Lumipas ang 1 taon. Kapag kasama ko si Enzo, pansamantala kong nakakalimutan ng utang. Kapag nasa tabi ko siya, ang mundo ay tila nagiging mas bearable. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang buwanang bayarin, ang bayarin sa nursing home ni Mama, ang bayarin sa gamot, lahat ng iyon ay nakasalalay sa aking mga balikat. Isang araw, seryosong nagtanong sa akin si Enzo. Eliza, nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre, kung ganoon sumandal ka sa akin, huwag mong dalhin mag-isa. Ang sinabi niya ay nagbigay sa akin ng pasasalamat at takot. Hindi ko pwedeng ipasa sa kanya ang aking mabigat na pasanin. Ayos lang, kaya kong lutasin ito mag-isa. Nagkasinungaling ako. Hindi na nagtanong pa si Enzo, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang malungkot. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang araw na iyon ang proposal sa Michelin restaurant. Ang tanging nagawa ko ay tanggihan siya. Mahal ko siya, ngunit hindi ko pwedeng ipataw sa kanya ang aking utang. Nang gabing iyon, umuwi ako at umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko, ngunit may isang bagay na sigurado, tapos na kami ni Enzo. Sa ganoong paraan, naghiwalay kami. Walang komunikasyon, walang pagkikita. Bumalik ako sa buhay na puno lang ng trabaho at utang. Minsan ay naaalala ko siya, ngunit pinilit kong kalimutan. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang ikabubuti. Ganoon ko sinasabi sa sarili ko. Lumipas ang mga araw, ngunit may isang bagay na laging walang laman sa aking puso. Ang kapalit ng pagsuko sa pag-ibig ay napakalaki pala. Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Enzo, mas lalo akong nagtrabaho ng nakakabaliw. Hindi ako nagbigay ng espasyo para maramdaman ang emosyon. Gumising ako ng 5 ng umaga para sa una kong trabaho, maghurno ng tinapay sa panaderya. Tanghali, nag-aayos ako ng mga dokumento sa law firm. Gabi, nagwe-waitress ako sa restaurant. Umuwi ako ng 11 ng gabi at bumagsak na lang, hindi na nakapaghugas. Sa panaginip ko, naririnig ko ang kanyang boses. Eliza, bakit ka ganyan? Laging basa ang aking unan kapag nagising ako. Ngunit wala akong oras para umiyak o magsisi.
Ang utang ay patong-patong pa rin at patuloy ang bayad para sa nursing home ni Mama. Malapit na ang graduation sa universidad. Abala ang mga kaklase ko sa paghahanda sa paghahanap ng trabaho. Eliza, saan ka mag-apply? Hindi pa ako sigurado. Sa totoo lang, mayroon na akong offer mula sa isang mid-sized law firm. Maganda ang grades, mahusay ang internship evaluation. Pinakamahalaga, mayroon akong urgency. Hindi tulad ng ibang applicants, kailangan kong matanggap. Pagkatapos ng graduation, formal akong nagsimulang maging abogado. Maganda ang suweldo, ngunit hindi pa rin sapat para bayaran ang lahat ng utang. Ngunit dahan-dahan, nagsimulang bumaba ang principal. 920,000 euros, 850,000, 800,000. Sa tuwing bumababa ang numero, nakakakita ako ng kaunting pag-asa. Sa ganitong bilis, maaari kong mabayaran ito sa loob ng 10 taon. Ganoon ko sinasabi sa sarili ko, at nilampasan ang bawat araw. Hindi ako nagpahinga kahit weekend. Nagtrabaho ako ng part-time para sa legal consultation at nag-translate dahil marunong ako ng German at English. Marami akong translation ng legal na dokumento. Nag-alala ang mga kaibigan ko. Elisa, magpahinga ka na. Magkakasakit ka niyan. Ayos lang ako, malakas ako. Ito ay kasinungalingan. Hindi ko kayang tiisin ang sakit ng ulo nang walang pain reliever araw-araw. Ang kakulangan sa tulog ay nagpadilim sa ilalim ng aking mga mata at nawalan ako ng higit sa 10 kilo. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, parang nakakakita ako ng isang estranghero, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kung hihinto ako, parang guguho ang lahat. Minsan ay naiisip ko siya. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Minsan ay naisip kong hanapin siya sa social media, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kung makikita ko siya, baka magbago ang isip ko. Siguradong maayos ang kalagayan niya. Masaya siyang nabubuhay nang wala ang isang taong tulad ko. Ganoon ang iniisip ko, pinapatahan ang sarili. Isang araw pumunta ako sa nursing home para bisitahin si Mama. Ang kalagayan niya ay lalong lumalala. Minsan ay nakikilala niya ako, minsan ay hindi. Eliza, anak ko, hawak ni Mama ang kamay ko. Ako ito, Ma. Patawad, Ma. Hindi mo kasalanan, Ma. Ang tatay mo ang nagdulot ng lahat ng ito sa atin. Ganoon ang binubulong ni Mama. Pagkatapos ay tumitingin ng tulala sa bintana. Parang napunit ang puso ko. Ngunit hindi ako pwedeng umiyak. Sa harap ni Mama, gusto kong magpakita ng lakas. Nang umalis ako sa nursing home at sumakay sa kotse, tuluyan ng bumuhos ang luha ko. Umiyak ako ng matagal habang hawak ang manibela. Gaano pa katagal ako mabubuhay ng ganito? Hindi ko makita ang dulo. Kahit gaano ako magbayad, ang utang ay parang isang malaking bundok. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Kapag sumuko ako, mawawala sa akin ang bahay na puno ng alaala ni Mama. Sa ganoong paraan, lumipas ang ilang taon. Dahan-dahang bumaba ang utang 700,000 euros, 600,000, 500,000. Kasabay nito, dahan-dahan ding nabawasan ang buhay ko. Walang buhay panlipunan, walang pag-ibig, walang libangan. Tanging trabaho at utang lang ang buong buhay ko. Sa isang kisap mata, umabot ako sa edad na 30. Nagpakasal at nagkaanak ang mga kaklase ko. Puno ng masayang larawan ng pamilya ang social media. Tinitingnan ko ang mga larawan at pagkatapos ay tahimik na isinasara ang app. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako naiinggit, ngunit iyon ay isang kaligayahan na hindi pinahihintulutan para sa akin. Isang araw, nagtagumpay ako sa isang malaking kaso sa law firm at nakakuha ng malaking bonus. Ginamit ko ang pera upang mabayaran ang malaking bahagi ng utang ng isang bagsakan. Ang natitirang balanse ay bumaba na sa humigit kumulang 170,000 euros. Sa wakas, nakita ko na ang dulo ng tunnel. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang araw na iyon. Kinuha ko ang final clearance certificate sa bangko. Congratulations, Miss Mueller. Nabayaran na ang lahat ng utang. Ngumiti ang bank officer. Hawak ko ang certificate at nakatayo ng tulala. 13 taon. Mula 70 hanggang 30 taong gulang. Ang pinakamaganda sanang oras ng aking buhay ay ginamit lahat sa utang. Ngayon, tapos na. Tapos na talaga. Lumabas ako ng bangko at umupo sa kotse. Pakiramdam ko ay dapat akong umiyak. Ngunit walang luha na lumabas. Dapat akong maging masaya, ngunit wala akong maramdamang emosyon. Tanging ang pakiramdam ng kawalan ang lumalabas. Ano ang gagawin ko ngayon? Sa loob ng 13 taon, ang tanging layunin ng buhay ko ay bayaran ang utang.
Nang mawala ang layuning iyon, parang naglaho na rin ang sarili ko. Umuwi ako sa bahay na puno ng alaala ni Mama. Sa loob ng labing taon, isinakripisyo ko ang lahat para lang mapanatili ang bahay na ito. Pumasok ako sa sala at nakita ko ang piano ni Mama. Dahan-dahan kong pinunasan ang keyboard na puno ng alikabok. Nung bata pa ako, tinutugtugan ako ni Mama ng lullaby sa piano na ito. Eliza, prinsesa namin, magkaroon ka ng magandang panaginip. Naririnig ko pa rin ang mainit na boses na iyon. Dito, tuluyan ng bumuhos ang luha. Umupo ako sa piano at umiyak ng matagal. Luha ba iyon ng kagalakan o kalungkutan? Hindi ko rin alam. Marahil ay pareho ang kaluwagan ng pagtatapos at ang kalungkutan ng mga taong nawala. Pagkatapos umiyak, medyo gumaan ang pakiramdam ko, ngunit nananatili ang kawalan. Paano ako mabubuhay pagkatapos nito? Mayroon akong malinaw na layunin noon, bayaran ng utang. Ngunit ngayon, wala na. Walang kaibigan, walang pag-ibig, walang libangan. Isang 30 taong gulang na babae ito ako ngayon. Ilang araw medyo balisa ako. Pumapasok sa trabaho ngunit hindi makapag-focus. Nag-alala ang mga kasamahan ko. Eliza, ayos ka lang ba? Hindi maganda ang kulay mo. Oo, ayos lang. Medyo pagod lang. Ito ay kasinungalingan. Hindi ako pagod, naligaw ako. Isang weekend, nag-aayos ako ng gamit sa bahay at nakita ko ang isang lumang notebook. Ito ang ginamit ko noong high school. Habang nagbabrowse ako, nahulog ang isang lumang papel. Dinampot ko ang papel na nahulog sa sahig, napahinto ang aking paghinga. Gamitin mo ito para makakain ka ng masarap. Sisiguraduhin kong bukas ay magiging mas maganda kaysa ngayon, ipinapangako ko. Ito ang papel na ibinigay sa akin ng Asianong Enforcement Officer, 13 taon nang nakalipas. Hinaplos ko ang dilaw na papel. Malinaw na lumabas ang alaala ng araw na iyon. Ang bahay ay puno ng mga dilaw na selyo. Ang 15 taong gulang na ako na nakatayo ng walang magawa. At ang lalaking iyon na may mainit na mga mata na nag-abot sa akin ng envelope. Sino ang lalaking iyon? Sa loob ng 13 taon, hindi ko kailanman naisip ang tanong na ito dahil wala akong spare time. Ngunit ngayon, iba na. Gusto ko talagang malaman kung sino siya. Bakit niya ako tinulungan? At gusto kong pumunta sa tindahan na iyon. Ang mainit na arroz caldo na kinain ko doon, 30 taon na ang nakakaraan, bigla ko itong na-miss. Nang gabing iyon, nagtungo ako sa maliit na Filipino karinderya sa Schwabing. Nandito pa rin ito. Medyo luma na ang sign, ngunit naglalabas pa rin ng mainit na liwanag. Pumasok ako sa pagtulak ko ng pinto. Ang pamilyar na amoy ng pagkaing Filipino ay sumalubong sa akin. Tahimik ang tindahan, may iilan lang na kumakain. Umupo ako sa isang sulok at tiningnan ang menu. Nag-alinlangan ako, ngunit umorder ng arroz caldo na kinain ko 30 taon nang nakakaraan. Habang naghihintay, nilibot ko ang tingin sa loob ng tindahan. May mga tradisyonal na Filipino artwork na nakasabit sa dingding. May malambing na Filipino music na tumutugtog. Ang aking puso ay naging kalmado. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang lalaki na nakaupo sa tapat ng tindahan. Isang Asyanong lalaki. Tahimik na kumakain mag-isa. Pamilyar ang kanyang likod. Nang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo upang kumuha ng baso ng tubig, tumigil ang tibok ng puso ko. Si Enzo de la Cruz. Parang tumigil ang oras. Nakita rin ako ni Enzo. Nagulat siya at muntik na niyang maibaba ang baso ng tubig. Nagkatinginan kami mula sa malayo. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas na wala ang oras. Sa huli, si Enzo ang unang tumayo at dahan-dahang lumapit sa aking mesa. Eliza. Nanginginig ang kanyang boses. Enzo, ganoon din ako. Bakit ka nandito? Gusto ko ring itanong sa iyo. Isang awkward na katahimikan. Maingat na nagtanong si Enzo. Pwede ba akong umupo? Tumango ako. Umupo siya sa harap ko. Sa malapitan, marami ring nagbago kay Enzo. Medyo pumayat ang mukha niya at may mga fine lines sa gilid ng kanyang mata. Ngunit ang mainit niyang mga mata ay nananatili pa rin. Kumusta ka? Si Enzo ang unang nagsalita. Mabuti naman. Ikaw? Ako rin. Muli ang katahimikan. Marami akong gustong sabihin ngunit hindi ako makapagsalita. Madalas ka bang pumunta rito? Tanong ni Enzo. Hindi. Ngayon ang una kong beses sa loob ng 13 taon. Minsan lang ako pumunta noong high school pagkatapos ay ngayon. Ba.
Kinuha ko ang lumang papel mula sa aking bag at inabot kay Enzo. Kinuha niya ang papel, namutla ang kanyang mukha, at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Bakit mo ito hawak? Sino ang nagbigay nito sa iyo? Noong araw na sinelyuhan ang bahay namin 20 taon na ang nakalipas, ibinigay ito sa akin ng isang enforcement officer, kaya pumunta ako rito at kumain. Nakatingin si Enzo sa papel. Namumula ang gilid ng kanyang mata. Eliza, ako ang sumulat niyan. Informasina, ano? Nagduda ako sa sarili kong pandinig. Ako ang sumulat ng papel na iyon. 13 taon na ang nakalipas. Paano nangyari iyon? Ikaw noon? Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang interpreter, translator ng 3 buwan sa debt collection company bago ako pumunta sa UN sa Germany para matuto ng legal terminology. Nandyan ako sa bahay mo para mag-enforce. Nakatayo ka sa isang sulok ng sala. Libing 17 taong gulang ka pa lang, ngunit puno ng kawalan ng pag-asa ang iyong mga mata. Nanginginig ang boses ni Enzo. Nakatapos lang ako ng pagiging abogado sa Pilipinas at nakuha ang una kong suweldo. Inilagay ko ang karamihan ng pera sa envelope at ibinigay sa iyo. Ikaw pala iyon? Hindi ako makapaniwala. Alam kong makakaya mo. Nakita ko ang lakas ng loob mo na huwag tanggihan ang mana at panatilihin ang bahay sa napakaliit na edad. Nakatitiyak akong mabubuhay ka. Pinunasan ni Enzo ang kanyang luha. Ilang taon ang lumipas. Muli tayong nagkita sa lecture sa universidad. Nagulat ako. Napakaliit pala ng mundo. Hindi ako makapagsalita. Gulong-gulo ang isip ko. Mula noon, alam ko na, ikaw ang babaeng estudyante noong panahong iyon. Sa simula, hindi ako sigurado. 17 taon na ang lumipas. Ngunit nang marinig ko ang pangalan mo at dahan-dahang nalaman ang sitwasyon mo, nakumpirma ko. Ang sitwasyon ko? Huminto si Enzo at maingat na nagsalita. Eliza, alam ko kung gaano kakahirap sa pagdala ng utang. Alam ko ang lahat. Paano? Pwedeng i-check sa public record. Isa akong legal professional. Ngunit hindi ko sinabi dahil alam kong gusto mong malampasan ito sa sarili mong paraan. Kung tutulungan kita, baka masaktan ang pride mo. Kaya gusto ko lang nasamahan ka. Tumulo ang luha ko. Alam mo sa buong panahon ng aming relasyon, oo. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi? Kung ayaw mong tulungan kita, magkakaroon ka ng utang na loob. Kaya nagdesisyon akong maghintay hanggang sa malutas mo ito sa sarili mo. Nanginginig ang boses ni Enzo. Alam ko rin ang dahilan kung bakit mo tinanggihan ang aking proposal. Dahil sa utang mo, ayaw mong maging pasanin ko. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi? Kung sinabi ko, mas masasaktan ka. Natakot ako na baka isipin mo na nakikipagrelasyon ako sa iyo dahil sa awa. Kaya nanahimik ako sa loob ng 10 taon. Hindi ko na kayang pigilan pa. Humiga ako sa mesa at nagsimulang umiyak. Ang sakit ng 3 taon, ang kalungkutan, at ang pagkabigla ng sandaling ito, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na lumabas. Tahimik na hinawakan ni Enzo ang aking kamay. Patawad. Sana nagkaroon ako ng mas maraming lakas ng loob. Patawad dahil hinayaan kitang lumaban ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Umiyak ako. Bakit? Bakit ang tanga mo? Alam mo naman ang lahat. Patawad. Nakatagal kami ng matagal sa ganitong posisyon. Nagpadala ang may-ari ng tindahan ng mainit na tsaa na tila napansin ang aming sitwasyon at tahimik na umalis. Pagkatapos uminom ng tsaa at kumalma ng kaunti, nagtanong ako, bakit ka nandito? Minsan pumupunta ako rito. Kapag malungkot ako, kapag nahihirapan, kapag namimiss ko ang lutong bahay. Gumaganda ang pakiramdam ko kapag pumupunta ako rito. Ngayon lang nabayaran ko na ang utang ko? Nanlaki ang mata ni Enzo. Talaga? Oo. 3 taon, kaya bigla kong naisip ang papel na ito. Gusto kong magpasalamat sa taong iyon, at ikaw pala iyon. Ngumiti ng mapait si Enzo. Tadhana siguro ito. Nagsimula rito 13 taon na ang nakakaraan, at muli tayong nagkita rito ngayon. Pati ang aklatan, magkaiba tayo ng araw, ngunit nakaupo sa iisang lugar. Oo, Martes at Miyerkules. Isang araw lang ang pagitan. Tahimik kaming uminom ng tsaa. Pagkatapos, maingat na nagtanong si Enzo. Eliza, kumusta ka na ngayon? Nabayaran mo na ang utang, ngunit parang malungkot ka. Oo, 13 taon ko lang inisip ang bagay na iyon. Ngayon, nawala ang layunin at pakiramdam ko ay naligaw ako. Ngunit,
Nagawa mo sa sarili mong paraan, hindi ka nag-iisa. Tiningnan ko si Enzo, nandyan ka. 13 ang taon na ang nakakaraan at pagkatapos noon, palagi mo akong tahimik na binabantayan. Muling namula ang gilid ng mata ni Enzo. Salamat Eliza, salamat talaga. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat at hindi ka sumuko. Salamat at nabuhay ka. Nag-usap kami ng matagal. Ang kwento ng nakaraang 13 taon. Ang mga sandaling hindi namin alam. Ang mga gabing umiyak ng mag-isa. Ang sakit na tinitiis. Ibinahagi namin ang lahat. Pagkatapos, naintindihan ko. Hindi kami kailanman naghiwalay. Kahit hindi kami magkasama, nabuhay kami sa iisang panahon. Eliza, maingat na hinawakan ni Enzo ang aking kamay. Mahal pa rin kita. Pareho lang noong 3 taon na ang nakakaraan. At ngayon, Ikwan 19 may dadanmos. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Ngunit hindi ako magpo-propose ngayon. Ako ang lalaking tinanggihan. Ngumiti ng mapait si Enzo. Sa susunod, kapag handa ka na, kapag gusto mo na, maghihintay ako. Naghintay na ako ng 20 taon, hindi mahirap maghintay pa ng kaunti. Nang marinig ko iyon, nakumbinsi ako. Hindi ko pwedeng mawala ang taong ito. Ang pag-ibig na isinuko ko para bayaran ang utang sa loob ng 11 taon ngayon ang oras para bawiin iyon. Enzo, hindi pa rin ako perpektong tao. Nabayaran ko na ang utang, ngunit wala akong masyadong ipon. Nasa nursing home pa rin si mama, masalimuot pa rin ang buhay ko. Ayos lang, kung magkasama tayo, pakiramdam ko ay magiging maayos ang lahat. Hindi ko inakala na ang hindi na pagiging mag-isa ay ganito pala katibay na pakiramdam. Mahigpit na hinawakan ni Enzo ang aking kamay. Magsimula tayong muli, Enzo, tanong ko. Eliza, sa pagkakataong ito, gusto kong maging tapat tayo. Umasa tayo sa isa't isa. Tulad ng totoong magkasintahan. Ngumiti ng napakaliwanag si Enzo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang totoong ngiti sa loob ng 13 taon. Sige, dahan-dahan lang, sa takbo nating dalawa. Nang gabing iyon, lumabas kami ng restaurant nang magkahawak kamay. Ang 13 taon ang naghiwalay sa amin, ngunit ang 13 taon ding iyon ang muling nagkonekta sa amin. Kung may tadhana man, siguro ito na iyon. Puno ng bituin ng langit, tahimik ang kalye ng Munich. Ngunit ang puso ko, sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, ay nakaramdam ng init. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong kwento namin. Pagkatapos ng araw na iyon, maingat kaming nagpatuloy sa aming relasyon. Iba sa 3 taon na nakakaraan, ngayon ay tapat kami sa isa't isa. Ang takot ko, ang kawalan ng katiyakan, ang lahat ng bagay ay sinasabi ko kay Enzo. Ngayon, binisita ko si Mama, hindi niya ako nakilala. Dapat ay mahirap iyan, oo. Ngunit nang sabihin ko sa iyo, gumaan ang pakiramdam ko. Laging nakikinig si Enzo hanggang sa huli. Hindi siya naghuhusga, hindi siya nagbibigay ng payo. Nakikinig lang siya. Iyon ang pinakamalaking kaaliwan para sa akin. Bawat weekend, magkasama kami. Naglalakad sa sentro ng Munich, nagkakape sa Marienplatz, naglalakad sa tabi ng Ilog Isar. Isang ordinaryong araw, ngunit napaka-espesyal para sa akin. Dahil iyon ang ordinaryong kaligayahan na kinuha sa akin sa loob ng 13 taon. Masaya ka ba? Tanong ni Enzo. Sobra. Minsan natatakot ako na baka panaginip lang ito. Hindi ito panaginip, ito ang realidad. Ang realidad nating dalawa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas, na-promote ako sa law firm at naging senior lawyer. Ang pinakamahalaga, ang pagkawala ng utang ay lubos na nagpabago sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong mag-ipon at makapagplano para sa hinaharap. Eliza, gusto mo bang pumunta tayo sa Pilipinas? Isang araw nag-propose si Enzo. Pilipinas? Gusto kong ipakita sa iyo ang aking bansa, ang lugar kung saan ako lumaki, ang aking pamilya, ang lahat. Sa ganoong paraan, nagtungo kami sa Pilipinas. Ito ang una kong tunay na bakasyon sa loob ng 13 taon. Ang Pilipinas ay mas maganda kaysa sa inaakala ko. Ang masiglang kalye ng Manila, ang mga makasaysayang lugar sa Vigan, ang mapayapang dalampasigan ng Palawan, lahat ay bago. Nakilala ko rin ang pamilya ni Enzo. Kabadong-kabado ako sa simula, ngunit malugod akong tinanggap ng nanay ni Enzo. Eliza, nahirapan ka, hindi ba? Sinabi sa akin ni Enzo ang lahat. Napakahusay mo. Sa murang edad, mag-isa mong dinala ang lahat ng iyon. Swerte si Enzo at nakatagpo ka namin. Namumula ang mata ni Mama. Alagaan mo ang anak namin.
Ang oras sa Pilipinas ay parang panaginip. Sa eroplano pabalik sa Munich, mahigpit na hinawakan ni Enzo ang aking kamay. Eliza, kailan tayo pwedeng pumunta sa susunod na stage? Susunod na stage? Kasal? Pinutol ko ang kanyang salita. Enzo, iniisip ko rin iyan. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto kong ako ang gumawa. Ano? Magpo-propose? Nanlaki ang kanyang mga mata. 3 taon na ang nakakaraan, tinanggihan ko ang iyong proposal dahil sa aking sitwasyon. Ngunit ngayon, iba na, handa na ako. Eliza, namumula ang gilid ng mata ni Enzo. Kaya maghintay ka muna. Hayaan mong maghanda ako ng maayos. Binmay na samaris anbana maneya. Pagbalik namin sa Munich, nagsimula akong maghanda ng palihim. Pumili ng singsing, nag-book ng lugar. Plinano ko ang lahat para maging perpekto. Dahil ito ang tugon ko sa lahat ng ginawa ni Enzo para sa akin. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Nag-book ako ng restaurant kung saan nag-propose si Enzo 3 taon na ang nakakaraan. Parehong lugar, parehong mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang magiging wakas. Ito ba iyon? Oo. Naalala mo? Siyempre, paano ko makakalimutan? Nang malapit na matapos ang hapunan, huminga ako ng malalim at tumayo. Lumuhod ako sa isang tuhod sa harap ni Enzo. Nanlaki ang mata ni Enzo. Enzo de la Cruz. Nanginginig ang boses ko. 13 taon na ang nakakaraan, nagbigay ka ng pag-asa sa isang 17 taong gulang na babae na nawala ng pag-asa. Ilang taon nang lumipas, muli mong nakilala ang babaeng iyon. Ngunit hindi mo sinabi. Tahimik mo lang siyang binantayan. Ikadega, naningka di, deningka, naningka. Nagsimulang mamula ang gilid ng mata ni Enzo. Ngayon ako naman. Sa pagkakataong ito, gusto kong magtanong. Kinuha ko ang maliit na kahon mula sa aking bag. Enzo de la Cruz, papayag ka bang magpakasal sa akin? Hayaan mo akong dalhin ang iyong pasanin, ibahagi ang iyong kagalakan. Handa akong samahan ka habang buhay. Pwede ba? Umiiyak na si Enzo, ngunit tumatawa siya ng maliwanag. Oo, pumapayag ako. Nagsimulang magpalakpakan ang mga kumakain sa paligid. Inilagay ko ang singsing sa daliri ni Enzo. Mahigpit niya akong niyakap. Salamat, Eliza. Salamat at hindi ka sumuko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat dahil hinintay mo ako sa loob ng 20 taon. Nagyakapan kami at naghalo ang aming mga luha. Ayan ang aking kwento mga kaibigan, ang mahabang paglalakbay ng 13 taon mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa pag-asa, mula sa kalungkutan hanggang sa pag-ibig. Minsan ay malupit ang tadhana, ngunit sa huli, aakay tayo nito sa tamang landas. Basta't hindi ka susuko, tiyak na darating ang liwanag. Gusto kong sabihin sa lahat ng nakakaranas ng mahirap na panahon, sisiguraduhin kong bukas ay magiging mas maganda kaysa ngayon. Ipinapangako ko. Ito ang sinabi sa akin ni Enzo 13 taon na ang nakakaraan. Ngayon, gusto ko itong ipasa sa inyo. Huwag kang sumuko. Naghihintay din sa iyo ang tadhana mo sa isang lugar. Kalahating taon ang lumipas, nagdaos kami ng kasal sa Manila, Pilipinas. Dumalo ang buong pamilya ni Enzo. Maging si Mama ay nakadalo, kasama ang kanyang nurse. Eliza, anak ko, hinawakan ni Mama ang aking kamay. Nabihira siyang maging clear ang isip. Ang galing mo, talaga, ang galing mo. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nagkakahalaga ang lahat ng hirap ng 13 taon. Ngayon, nakatira kami ni Enzo sa isang bagong apartment sa Munich. Nagtatrabaho pa rin ako sa law firm at patuloy pa rin si Enzo sa serbisyo sa UNHCR. Ang aming buhay ay ordinaryo, ngunit puno ng init. Bawat weekend, pumupunta pa rin kami sa Filipino karinderya na iyon. Umuupo kami sa lugar kung saan kami nagkita at kumakain ng arroz caldo. Naaalala mo pa ba noong una kang pumunta rito? Laging nagtatanong si Enzo paano ko makakalimutan. Ang papel na iyon, ang note na iyon 13 taon na ang nakakaraan, ay iningatan ko. Ngayon, ito ay naka-frame sa dingding ng aming sala. Sisiguraduhin kong bukas ay magiging mas maganda kaysa ngayon. Ipinapangako ko. Sa tuwing nakikita ko ang mga salitang ito, naaalala ko ang mahirap na taon at ang taong iyon na laging nagbabantay sa akin. Minsan ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng matinding dagok at pakiramdam mo ay hindi mo nakakayanin pa. Ngunit hanggat hindi ka sumusuko, hanggat may pag-asa, siguradong makakalabas ka sa dilim. Inabot ako ng 11 taon bago ko naintindihan ang aral na ito. Ngayon,
Bawat umaga kapag gumigising ako at tinitingnan si Enzo na natutulog sa tabi ko, puno ako ng pasasalamat. Pasasalamat sa tadhana na nagtagpo sa amin. Pasasalamat dahil hindi ako sumuko. At pasasalamat sa estranghero na nagbigay sa akin ng pag-asa 20 taon na ang nakakaraan na naging katuwang ko pala sa buhay. Ang aming kwento ay nagpapatuloy at alam ko, bukas ay magiging mas maganda kaysa ngayon. Ito ang aking pangako at ito ang aming pinagsasaluhang kinabukasan.